bukas, Abril 4, ay walang pasok dahil sa heat index. So, anyways, ito ang second episode. And as promised, kakain ako ng cracklings. Kasi sinabi ko, kailangan ko gawin. Pero ngayon, pasensya na dahil sa earphones ko. Wala kayong maririnig kasi pangit yung audio kapag wala akong earphones. Tas, ganun talaga. Mas maganda lang to kapag mas maganda nga kapag may earphones ako, diba? Kasi ito, may microphone, tapos ganito, ganyan. 699 bili. Medyo mahal. Actually, sobrang mahal. Pero, kanina pa ako tinatawag ng cracklings na to eh. Kasi ang cracklings. Okay, bon appetit. Kain tayo. Okay. Sobrang sarap niya. Gandang combo. Pero, anyways. So, sobrang init, sinabi na walang pasok, suspended. Nangyari din to last year, diba? Ngayon, 40 degrees Celsius na yung init. Hindi na maganda. Alam mo kung ano ginagawa ko para mapawisan ako? Nakaupo lang ako para mapawisan ako. Ganon kalala ang init dito sa Pilipinas. Now, ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun ay siguro sa mga darating na taon mas lalala pa tong heat na to, di ba? Kasi nga dahil sa global warming, ganito ganyan nag-heat up yung planet. Alam naman natin kung bakit ganoon. Dahil sa atin mga humans, dahil nagtataga tayo ng mga trees, ganyan. Pero, hindi magiging maganda tong topic na to kapag, hindi magiging maganda tong video na to kapag wala akong binigay na topic. So, wala tayo na topic. Which is, tang ina mo, nahulog pa yung cracklings. Ito na nga lang yung pagkain ko ng kanin buong araw eh. Mahuhulog pa yung cracklings ko. Sorry. Sarap na sarap kasi ako. But anyways, global warming ay yung pagtaas ng tides ng mga ocean, ang pag-init ng planeta. Actually, yung 40 degrees Celsius. Wait lang. Look up ko nga to kasi record high ata yun eh. Wait lang.
Okay. So, basically, normal na temperature natin, 30 degrees. Tapos ang 26 degrees Celsius ay medyo malamig na nagmamala na dumarating dahil sa bare months. Tapos etong 40 degrees ay masyado ng maingat. Actually, let's discuss. So, research lang ako. Kasi, admittedly, konti lang ang alam ko sa ganitong subject. Konti lang. Pero, dahil doon, nagbago ako. Nag-iba yung kaalaman na nakuha ko. Ha? Nag-iba yung kaalaman. Ako ay nag-improve. Habang kinakain ko tong cracklings na to, at tumataba. Pero grabe talaga yun, no? Kapag iniisip mo, lahat tayo magbabago. Ano yung dati? Dati, bata ako. Ako, akala ko, atheist ako. Akala ko atheist ako. No, fuck shit. Nakuha pa yun sa video. Fuck. Anyways, dati, bata ako. Akala ko atheist ako. Dahil sa mga nakikita ko sa internet. Nakita ko sa internet na tayo ay nagmula sa mga monkeying, which is, may evidence doon. Nakikita ko na, bakit ginawa ba ang mga tao kung bibigyan mo lang naman sila ng cancer? Bakit pa ginawa ni Lord yung mga tao kapag bibigyan sila ng kahirapan? Kasi 'di ba, God is all good, 'di ba? Sabi nila sa Bible. So bakit niya hahayaan yung mga ganito na maging mga pangit na nangyayari na to na maging rampant sa buhay ng mga tao na nagbibigay ng pagtutusa sa mga tao. Naging bigo yung mga tao. Bakit nagkakaroon ng mga aksidente? Paano yung naging plano ni Lord? Ganito, ganyan. Kaya atheist ako dati. Alala ko pa nga dati sa likod ng notebook. Naglalagay ako ng St. Petersburg Cross. Kung alam niyo yung St. Petersburg Cross, ngayon ay satanic symbol na siya. Pero, yung St. Petersburg Cross ay upside down na cross. Tawag doon ay St. Petersburg Cross kasi yung ipapa-execute si St. Petersburg, dapat ipapa-execute siya sa cross. Pero sinabi ni St. Petersburg na ayoko ma-execute sa cross kasi hindi ako makukumpara kay Hesus Kristo, kaya ipako mo ako sa isang upside down na cross. Hindi ako magiging kasing galing ni Hesus Kristo, hindi ako kasing kasing knowledge man. I'm not as good as him. Kaya sinabi na pakuin mo ako sa isang upside down na cross, ganyan. Pero, ginagawa ko yung video na to para unang-una, syempre, malaban na masabi sa inyo na walang pasok bukas. Tsaka, para masabi ko sa inyo na nagbabago yung mga tao. Yun ay nung grade 6 pa ako. Grabe yung pagbabago ko. At siguro, mas marami pa yung pagbabago ko. 17 pa lang ako. Maaga pa ako. Hindi pa ako mamamatay. Mabuhay pa siguro ako ng hanggang sa 100. Baka nga maging immortal pa ako di mo alam. Kasi diba, gumagawa sila ng nag-research sila ng aging.
Itong bilyonaryo na to, nag-research siya ng aging, kung ano yung mga ginagawa para wala sa yung effects ng aging, bla bla bla, ano yung mga kailangan gawin. At basically, mga 90% doon, yung kailangan mo ng pag-exercise. Ngayon lang. Utang ano, kulang to. Hindi mo, ang dami kong kanin, ng konti ng ulam ko. Yeah, ang mga tao ay nagbabago. Kapag wala kang kwenta ngayon, kapag nagpursige ka, magkakaroon ka ng kwenta in the future. Ito ano, tatay ko nga, isa sa mga idol ko eh. Isa sa mga idol ko yung tatay ko. Kasi dati, tusin-tu siya. Wala siyang privilege na meron ako ngayon na pwedeng mag-search sa internet, pwede pwede mag-upload sa internet. Basically, wala siyang mga technologies na meron tayo ngayon. At dahil doon, hindi niya alam na kung sino yung nasa paligid niya, doon din siya. So, nasa paligid siya ng mga sintu-sinto na tao. So, syempre, sino ka kapag limang mga kaibigan mo sintu-sinto, syempre, sintu-sinto ka rin. Pero nagpursige siya. Biruin mo yun, 7 taon siya nag-college. 7 taon. Tapos, nung nakapasa siya, nakapasok pa siya ng barko. At napunta sa maging mataas ng posisyon, ngayon lang pagiging teacher. No. Ngayon, alam ko na medyo pangit yung reputasyon ng mga teacher ngayon dahil sa mga nakita natin sa online, di ba? Yung mga teacher na nag TikTok kung saan sinisermonan niya yung mga bata kung saan wala pa kayong mararating, ganyan, sinisermonan sila. Hmm. Pero kapag walang teacher, okay, syempre wala yung mga panibagong mga bata na pupunta sa trabaho. Mawalan tayo ng mga ganun. So, importante din ang mga teacher. Pero ang punto ko dito ay, nagbabago yung mga tao. Okay? Hindi ko alam kung ano yung pagbabago na makikita mo ngayon, makukuha mo in the future. Alam ko ako magbabago pa ako ng marami. Yung mga beliefs ko, hindi pa ito konkreto. Papatuloy kong matuto. Matuto. Hindi lang sa paaralan, kundi sa buhay din. Kailangan lang ay huwag maging humble. Joke. I mean, half joke. Pero, kailangan mo lang maging respectful sa belief ng ibang tao. At least sa totoong buhay, sa online, pwede mo sila ma-entrust kasi wala ka nang namang, di mo rin naman sila makakita sa totoong buhay sa ito lang. Kung cyberbully ka, wala akong pake. Oh! Pero, ah, ito, yung sa ako man. Wow! Wow!
So, ano rating na sa Simot scale? Actually, masarap siya. Hindi ko na- Oo, masarap siya. I mean, crackling siya. Tapos nilagyan mo pa ng kanin. So, masarap siya. Pero, problema sa kanya, kulang siya ng volume. Kulang siya ng rami. Masarap siya, pero hindi siya marami, okay? Mabibitin ka kapag katulad mo, kung na construction worker ako, kumain sa ito lang. Kaya nga may martis pa ako dito kasi kumain pa ako eh. Pero, kapag i-rate ko siya, masarap siya. Yung volume niya ay konti at medyo mura siya. Patok siya para sa mga maasim yung ano, yun yung sasabihin ko, patok siya. So, ibigyan ko siya ng 9/10 sa Simot scale. 9/10 sa Simot scale. Okay. Okay guys, bye-bye. Tapos na yan.